Mainit pa rin ang paninindigan ng mga Pilipinong nurse. Higit 3 linggo na. Tuusin nyo ang party list ni Gardiola, yung taga Batangas. Supported to be representative siya ng mga ordinary construction worker. Puta, hindi ako makabasa masyado pero siguro maganda, no? Hi, Tita Judy Basco. Ano, si boss, ano yung sumunod? Ma'am Liberty Arcega? Ayan, kala ko ano eh. At so, meron akong naisip eh, nawala. Tuusin niyo yung party list ni Guardiola. Ah, yun. Construction party list, no? Pwede kaya yun, Papa Cho? Gagawa tayo. Contractor party list. Para maalagaan ang kapakanan, no? Maproteksyonan natin ang karapatan ng mga contractors. No, para hindi mapabayaan ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang kinabukasan, ang patuloy nilang paglago. Kaya sa susunod na eleksyon, iboto nyo si Banat Boy para sa contractor party list. Thank you. Oh. Ang kanilang kilos protesta para sa mas ligtas na staffing at makatarungang sahod. Narito ang agenda report ni US Hindi siya nga lang mag-isa ang kumita. Mahigit 3 linggo na ang nakalipas pero patuloy pa rin ang pinakamalaking nurses strike sa kasaysayan ng New York City. At sa kabila ng malakas na New York, so strike ng mga pagbagsak nurses. ng snow at temperatura sa kasagsagan ng winter sa Amerika, hindi pa rin sumuko ang Pinoy nurses na ipaglaban ang kanilang karapatan para sa tamang sahod, health benefits. Ang sasaya ni nagrarally. Wow! Woo! Woo! Itaas ang sahod! Yeah! Ganun mag-rally. Di ba? Tapos mukha kayong mga mababango. Eh, putya yung mga nagrarally sa, yung, EDSA Friday, di ba? Putya mga, kahit, di ba naman si Princess Maui, maputi na yun ha, mukha pa rin mabantot. Hey! Itaas yung sahod namin! Hello! Sabi. Ganon dapat, di ba? Safer staff-patient ratio at protection against Tamo, ngiting-ngiti pa si Ma'am Nurse. workplace violence. We want competitive wages, but that's not the main reason why we're striking. The main reason is for safe staffing for patients, so every single patient can have a nurse and that every nurse can have a break. And then also for our healthcare, that's the main thing. They're trying to cut out our healthcare, but we're here taking care of our patients inside the hospital, but we don't even have healthcare ourselves. At sa pagpapatuloy ng negosasyon, nagbigay ng pahayag ang New York Nurses Association na hindi pa rin sila sumasang-ayon sa counter-proposals ng mga ospital. Ayon sa pahayag ng NICE, the recent counter-proposals from New York Presbyterian, Montefiore, and Mount Sinai failed to meet nurses' contract demands, particularly on safe staffing levels, which remains unaddressed. One day longer, one day stronger is like my favorite motto here. So we're gonna keep fighting for that fair wage, patient safety, and that's the whole good. package for us to continue doing what we love to do. This is what we love to do. I went to nursing for that. The VCOs cannot come to the table. Oh, sino to? Pinoy ba to? They should resign today. Sa pagbabalik sa picket line ni Steven Raga, ang first Filipino-American elected assembly member ng New York, aniya,
Kung ang mga CEO ng ospital ay tumatanggap ng milyong-milyong sweldo, hindi imposible na kaya nilang taasan ang sahod ng mga nurse. They can pay a living wage. They can pay what the nurses deserve. So they do have the money. They're just keeping it in their pocket. And you can see that. Ayon naman sa mga ospital, patuloy silang makikipagnegosasyon sa unyon ng nurses. Committed din daw sila na ipagpatuloy ang pakikipag-bargain sa unyon. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Manatiling Itong mga Pinoy nurses natin, sana mapagbigyan kayo dyan sa inyong kahilingan, no? At abangan natin. Nag-aabang kami dito ng mga kababayan nyo, no? Kung anong posible maging resulta niyan. So, asan yung susunod nating balita dyan? Pinoy. Pinasasama ni US President Donald Trump ang Pilipinas sa bagong board of... Nabalita na namin yan. Pasensya ka na, Madam Corina. Late ka na, nabalita na namin yan. sa pag-usbong ng AI, yung akala mong soulmate, scammate na pala. Ngayong Love Month, todo Scammate. kayo na rin ang mga cybercriminal. Ang target kasi nila, hindi lang damdamin ng mga biktima, kundi ang kanilang pera. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Malaki na ang papel ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Marami na ring love story ang sumakses at nabuo Sumakses. online. Pero babala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mag-ingat. Dahil marami na ring na-ghost at na-scam sa online world. Nito lang buwan, inaresto ng mga otoridad ang American citizen na si Alias Canor, na utak pala ng isang love or romance and modeling scam. Ang siste, kinaibigan at niligawan niya ang ilang babae sa isang dating site at nirecruit na mag-model. Yun pala, malaswa ang bidyong ginagawa nito at naka-livestream pa. At dahil Love Month, inaasahan na ng mga otoridad ang pananamantala ng mga cybercriminal. Kaya importante raw na huwag agad magtitiwala sa mga nakikilala online. Ganun Ito rin ang pala. babala sa publiko. Totoo pala, pagka may mga, kunyari may mga, occasions, mas animal yung pang-scam. Okay. Ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Scamwatch Philippines sa paglulunsad ng malatelenobelang AI Peb-ibig, Anti-Love Scam sa kanilang Facebook page. Dear Yusek Aboy, Aboy lang po. Ako po si Luz. May pag-ganun pa si Attorney Aboy, ha. Dear Yusek Aboy, Aboy lang po. Low profile. Joke lang. Sige, pasok, Yusek.